Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, let us discuss about the vector of the radar. Specifically, the difference between the true vector and the relative vector. Saan nga ba ito ginagamit? At paano ba ito gamitin? But before anything else guys, do not forget to subscribe my YouTube channel and of course to click the notification bell para updated kayo sa mga videong tulad nito. Okay guys, let's start. So, kung nakikita nyo to, alam ko makikita nyo to sa radar screen nyo. Ito yung barko, tapos may guhit-guhit sa unahan. Ito yung tinatawag na vector. Okay? Meron tayong time setting dito para sa vector natin, sa radar. Okay? So, let's say na sinet natin siya 12 minutes. So, anong ibig sabihin ng 12 minutes na yan? Let's say meron tayong target dito sa unahan. Target. So, ibig sabihin yan, within 12 minutes, nandito yung target mo sa tip ng vector mo, within 12 minutes, may hit mo tong target na to. At meron din yung distansya, depende din sa speed ng barko mo. Okay, let's say yung speed ng barko mo is 15 knots. Okay, so may 12 minutes ka. So gawin natin tong DST para makuha natin tong distance nitong vector natin. Okay, so since 12 minutes to, divide natin by 60 para makuha natin yung hours. Kasi kailangan natin sa time natin is hours. So 15 times 0.2 hours is 3 nautical miles. So ibig sabihin niya, ang distance nitong vector mo ngayon, ito, distance nito is 3 nautical miles. Okay. So speed na 15 knots. So, ibig sabihin niyan, ang itong target na to from your vessel is 2 nautical miles. Tapos nagta-travel ka sa speed na 15 knots. So, mapupunta ka dito sa target mo within 12 minutes. Okay? So, yan yung vector. So, ngayon guys, ang discuss na natin, since alam nyo na yung vector, at alam nyo na din ito kung paano kumuha yung distance ng vector, kung ano ba yung 12 minutes na yan, let's start about the difference about the true vector and the relative vector. Saan nga ba ito ginagamit? At ano ba ang dapat gamitin for collision avoidance? Actually, this is for collision avoidance kasi radar naman. Pero ano ba yung usually na ginagamit or most useful para talaga ma-identify mo ng mas madali kung merong risk of collision, 'di ba? Para madali nating malaman, ay itong barko na to dadaan to sa unahan, ay itong barko na to ay dadaan to sa pupa natin. So libre tayo. So ano nga bang gagamitin natin? True vector or relative vector? Okay? So okay guys, let's start the difference between the true vector and the relative vector. Makinig yung Maggie kasi medyo nakakalito din. Okay? So, ano pinakaiba ng true vector sa relative vector? Yung true vector, wala tayong problema dyan kasi yan yung actual motion of your target. Okay? Actual motion of your target. So, ibig sabihin, ang heading niya 090, papunta siya doon. Ang speed niya 8 knots, papunta siya doon. Yung vector niya, tingnan nyo, papunta ng 090. Okay, it represents the actual motion of your target. Kung ano yung galaw niya, kung ganun galaw niya, yun yung tinuturo ng vector. So, wala tayong problema sa true vector. Okay? It is the representation of the actual motion of your target. Okay? 090. So, papunta siya doon. Okay? Heading. So, true vector yun. Sa relative vector, medyo tricky. Bakit ganon? Bakit ito? Same lang to ha. Same vessel lang to. So, ang heading niya is 090. So, ang pinakaiba lang ng dalawa, ang nag-iba lang is yung vector. Itong guhit-guhit na to. Yan yung nag-iba. Pumunta dito, di ba? Pumunta dito. Hindi ibig sabihin yan yung barko nag-iba ng heading na gumanyan. Hindi. Same pa din, papunta pa din doon, pero yung vector niya papunta dito. So, kadalasan nga, yung sinasabi, yung relative vector ang sinasabi, is yun yung ginagamit para malaman natin kung yung barko na to ay dadaan sa forward natin or magko-cross or dito sa pupa natin dadaan. Yun yung ginagamit relative vector for collision avoidance. Mostly, ito yung ginagamit. Okay? So, bakit naging ganito yung representation ng vector na to? Okay, ito yung true, tapos naging ganito. Naka-true vector ito guys. So, yung nag-relative vector ka, naging ganyan siya. Paano ba? Bakit ganyan?
So, ganito yan guys. Itong relative vector, it is the representation of the motion of your target relative. Okay, understood? Relative to your vessel. Let's say, ito yung target natin. Ito yon. Tapos, ito yung barko mo. So, kung 8 knots to, mas mabagal itong 12 knots mo. So, ibig sabihin yan, ganito lang yan. Mas mabilis. So, gets mo? So, na-gets nyo? Dadaan siya sa aft ng barko. Ito yon. So, ibig sabihin, parang nag-ano siya like that. Diba? Hindi siya bumababa. Continuous lang siya sa heading niya. Pero since mabilis to, nagmumukhang diba? Dito siya sa pupa. So, kaya naging ganito yung vector niya. Kasi sinasabi ng vector niya, hey, dadaan ako sa pupa mo, sa aft mo. So, ganon. Hindi siya gumaganon Hindi gumaganon yung barko Hindi gumaganon. Continuous pa rin siya sa speed niya, saka sa heading niya ganyan. Since mabilis yung barko natin. So, ganyan. Yung hindi nag-changes yung heading, hindi na gumaganyan na. Ibig sabihin na hindi siya gumaganyan. Continuous pa rin siyang ganyan. So, paano kung ito mabilis to? Or sabihin natin same speed. Yung vector niya, yung vector nito ganyan din. Yung vector niya, same na sabihin 12 knots din to. 12 knots din to. So, magiging ganyan yung vector niya. Diretso din siya. Like, ganyan. Same speed. So, ganyan. Okay, kung sabihin natin yung natin, sariling barko natin, mas 8 knots to, 8 knots to, tapos 12 knots to. So, ganito yung mangyayari. Diba? Yun yung relative vector. So, nagets nyo guys, yung relative vector. Medyo tricky yung relative vector. Pero ito guys, para mas maunawaan nyo, ito yung radar panel natin. Yan true T tsaka R, true and relative vector yan. Diyan yung pipindutin kung gusto nyong ilipat sa true at sa relative. So yan guys, naka-true ngayon yan. Yung 7 na yan, yung 7, number 7 target. Naka-true yan. So ibig sabihin yan, tingnan mo. Ang course niya is 121. So papunta siya ng 121. Yan yung target natin, okay? So naka-true siya. Yung tingnan mo yung vector T. So, ibig sabihin, true. Kikita yan 12 minutes. Yun. 12 minutes na sinasabi ko. Alam nyo na yan. Na-discuss ko na. So, naka-true siya ngayon. Kung nakikita nyo sa radar screen natin. Yan, number 7 targets, naka-true. Tapos, yung kinilik ko siya, naging relative. So, tingnan yung relative. Diba? Papunta doon. Papunta dito sa natin. Sa hulihan. So, yun yung relative natin. So, tingnan nyo yung vector, naka-relative siya. 12 minutes pa din. So, tingnan nyo yung pinagkaiba ng true vector tsaka relative vector.